Alright, magandang hapon na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. Una sa lahat, pagpasensyahan nyo na po. Today's ho tayo walang upload o update dito sa ating programang The Action Man sa YouTube. Gawa ho ng mga nakaraang araw mga ka-action, grabe ho ang ubo at sipon ko. Kaya nagpagaling ho muna ako kasi nakakahiya naman kasi sa ilan sa ating mga kababayan na mga DDS na gagawa ho ako ng video tapos panay ho ang ubo ng ubo ko, baka ano ho ang isipin nila, baka sabihin ho nila na eto na, kinarma na ang vlogger ng kakamping, may TV na walang antena. Kaya nagpagaling ho muna ako, no? Kasi baka mamaya mai-content ho tayo ng ilan sa mga DDS. Kaya pagpasensyahan nyo na mga ka-action ha. Pero maraming salamat ho sa inyo at nandyan pa rin kayo. So eto nga ho mga ka-action, mga kakamping, may gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo. Napanood ko ho ito. Eto naman ho ang ating Vice President na si Sara Lustayera. Kulang naman siguro siya sa pansin. Kaya ho ito, nagpapansin na naman ho para pag-usapan. Aba, parang artista lang ah. Kapag hindi na ho napapag-usapan sa social media, gagawa ho ng kwento o eksena para muli siyang pag-usapan. Kaya parang artista ho ito ang ating Vice President na Lustayera na si Sara. O eto ho mga ka-action, mga kakamping. Talagang hindi talaga siya makapag-move on kay Pangulong Bongbong Marcos. Aminin man sa hindi ni Sara, talagang naiinggit sa kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ho ang naoobserbahan ko dito sa kay Vice President Sara Lustayera. O eto ho mga ka-action, panoorin ho muna natin at pakinggan ho. Masamang damo, matagal mamatay, BBM. Muli na patay, suspending na nitanan ninyo ang official lugma. May binuang. Wali binuang. Grabe kayo na sila ma-personal. Ni, Vice Mayor, the mga bayo. Wala na, urot na Vice Mayor sa Sarangani Ugma. Ana, din ang number 1 konsihal. Yes! Kami na yun. Kinsay number 1 konsihal na ASEAN. Congratulations, sir. Advance. Suspended na si Vice na. Labi na kay Watsa kay Balo sa pangalan na Inday Sara. Diba? Di na sa kualikan. Kung naingnan na inyong mga amahan, sundan ninyo si Digong. Niabot o 80. Nga naman, masamang damo, matagal mamatay, BBM. Tuwang-tuwa pa po ang mga tao na nasa harapan ni Sara Lustayera. At tawang-tawa ho si Sara Lustayera sa kanyang sinasabi. Mga DDS, ito ba yung gusto nyo? Ito ba yung sinasabi nyo na future president sa 2028? Yan ba talaga ang gusto nyo na maging presidente? Diba? Mawalang galang na ho sa inyong mga DDS. Diba? Mag-isip-isip kayo. Oo, sa totoo lang. Diba? Ano ang sabi niya? Ingnan nyo ang inyong mga amahan. Nasundan si Digong na nag-abot og 80. Ngano man, masamang damo, matagal mamatay, BBM. Anong koneksyon doon sa masamang damo, matagal mamatay, tapos BBM? Diba? Ano bang ginawa ni Mr. President Bongbong Marcos?
Para sa akin, gumawa lang naman si Mr. President Bongbong Marcos para sa ikakabuti ng bansang Pilipinas. Di ba? Grabe ho, ito si Sara. Sabi ko nga, kulang ho sa pansin. Kaya nagpapansin naman siya para pag-usapan naman ho siya. Di ba? Ang isang opisyal ng gobyerno, nakakadismaya o nakaka-disappoint. Di ba? Pero sa mga DDS, sa ilan sa mga DDS, hindi ko naman nila lahat talaga. Kasi ang ilan sa mga DDS hindi rin natutuwa. Di ba? Okay lang ba sa inyo na marinig nyo yan? Yung isang pangalawang mataas na opisyal, ganyan kung magsabi, ganyan ang maririnig natin. Di ba? Di ba ang pangit? Dapat ang isang opisyal ay magpapakita ng magandang asal. Lalong-lalo na ho sa ating mga kabataan. Di ba? Pero ito si Vice President Sara Lustayera, hindi niya muna pinag-iisipan kung tama ba ang kanyang sinasabi. Yes, alam natin. Di ba? May sama siya ng loob kay Mr. President Bongbong Marcos. Pero bilang siya ay opisyal, nakakalimutan niya yata ang mandato niya bilang Vice President ng Pilipinas. Di ba? Tama ba yun? Na i-advise niya? Sabihin nyo sa inyong mga amahan, sa Tagalog, papa. Sabihin nyo sa inyong mga papa na sundan nyo si Digong. Umabot ng 80. Bakit? Masamang damo, matagal mamatay. BBM. Ang layo naman. Ang layo naman kung hindi pwede natin i-comparison. Kasi ang layo nila ni Mr. President Bongbong Marcos at saka ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga ho, nadala yan sa dahig eh. Di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos, bakit? Kahit masasakit na ang binibitawan niya, pinapatulan ba siya? Hindi. Di ba? Hindi siya pinapatulan. Para sa akin, napakabait ni Mr. President Bongbong Marcos. Minura-mura yan ng ilan sa mga kritiko, lalo na sa ilan sa mga DDS. Pero ano ba ang sabi niya? May masakit ba siya na buwelta? Wala. Di ba? Wala. Dahil alam ni Pangulong Bongbong Marcos na bilang siya ay isang opisyal, pangulo ng bansa, alam niya na talagang kahit ano pa ang gawin niya na ikakabuti, may masabi ho talaga yan na hindi maganda para sa kanya. Pero binabaliwala ho yan ni Mr. President Bongbong Marcos. Pero naiintindihan natin kasi mga ordinaryong Pilipino sila. Ang hindi natin naiintindihan at nakakalungkot na maririnig ho natin sa isang pangalawang mataas na opisyal ng bansa natin ang mga ganitong pananalita. Diba? Buti lang sana kung puro adult ang nakakapanood. Diba? Kaya sabi ko, tanong ko nga sa mga DDS, natutuwa ba kayo? Yan ba talaga ang gusto nyo na maging president? Sabi ko nga, sa patuloy na banat nito ni Sara Lustayera kay Pangulong Bongbong Marcos, yan ho talaga ang magiging isa sa mga dahilan na ang ilan sa mga DDS ay talagang mamumulat kung ano ang katotohanan. Pagpasensyahan nyo na po, may umaandar na grinder ha, kasi may ginagawa sa kapitbahay. Di ba mga ka-action? Ano lang to? Nagpapansin lang talaga ito si Lustayera. Yung tipong ano talaga niya, kumbaga hindi na siya nahihiya. Di ba? Doon sa pre-trial conference na dapat mag-attend siya, hindi siya uma-attend. Pero dyan, kung makapagsalita, sus, hindi mo na pinag-iisipan. Di ba? Kaya nakakahiya. Nakakahiya maging isang DDS. Kung ganito ho ang iniidolo mo. Di ba? Kung hindi ho ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, yan ho ang pagbisita niya doon sa ating mga kababayan sa Sarangani. Kung hindi ho ako nagkakamali. Di ba? Tuwang-tuwa pa ho sila. Di ba? Pero alam naman ho natin na gano'n naman talaga ang ilan sa mga supporters. Kahit na ang pangit pakinggan, tuwang-tuwa pa talaga.
O kayo mga ka-action, ano ho ang masabi nyo dito? 'Di ba? O yun lang muna. Maraming salamat ho sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!